Ginoong Reyes, noong Tagsibol, ay naglunsad kami ng isang bagong kampanya. Amin pong inaamin ang aming pagkakamali ngayon. Sinisiguro ko pong aakayin ko sila para doblehin ang aming pagsisikap. Ginoong Reyes, darating ngayon si Ginang Reyes para sa inspeksyon. Oras na para maghanda. Hoy, alam mo ba na si Elena Vargas na yan, at ang kanyang pribadong buhay ay tunay na kaguluhan. Hindi nakapagtataka na wala siyang magawang tama sa trabaho. Dahil sa kanya, kami napapagalitan araw-araw. Ay, pasensya na, hindi sinasadya. Ha, perpekto, para matanggal ang masamang amoy. Ikaw. May darating na bisita. Ganito ba ang pagtrato mo sa iyong mga bisita? Lahat ay nagsasabi na si Ginoong Reyes ay hindi kailanman kumukuha ng katulong na babae. Pero para sa akin ay gumawa siya ng eksepsyon. Huwag kang mag-alala. Habang nandito ako, hindi ka man lang mababasa. Walang nakakaalam na ang lahat ng ito ay isang kasunduan. At walang nakakaalam na pagkatapos ng alas 5 ng hapon, may isang bagay na nangyayari sa opisina ni Ginoong Reyes. Burahin mo yan. Alejandro, pasensya na. Paano ka nakapag-ipon ng ganito karaming utang? Paano ko ito mababayaran? Hindi ka ba nakahanap ng gigolo? Sa mga utang ng pamilya natin, hindi rin siya makakatakas. Sofa, saan ka pupunta? Alejandro, umuwi ka na. Imposible ang sa atin. Sofa, siguradong pinilit ka lang, tama ba? Bata ka pa rin talaga. Diretsahan na kita. Pera lang ang mahalaga sa akin. Impossible. Hindi totoo yan. Sofa, hindi ka ganyan. Sofa, Mula ngayon, siya'y nasa langit. At ikaw ay babagsak sa impyerno. Ang saya-saya, hahaha. Hindi ko na siya mahal. Huwag mong sirain ang kanyang kinabukasan. Alejandro, inihiling ko na mula ngayon, magkaroon ka ng isang maliwanag na kinabukasan. Ginoo. Iniutos ng ginang, na sapat na ang iyong paglalaro, oras na para umuwi. Sofa Garca. Pagsisisihan mo ito. Mukhang kay Assistant Garca ay gusto nito. Alejandro, hindi mo ako kailanman mapapatawad. Tama ba? Umalis siya sa universidad. At sa tingin mo, dapat ka naming i-hire? Nakatanggap ako ng isang tawag para sa isang interview. Kaya't narito ako. Sofia Garcia, wala kang puso. Ganito ba ang kapalit sa lahat ng ginawa ko para sa iyo? Pinilit ko ang sarili ko para makahanap siya ng isang blind date. At siya naman, puro reklamo. At ako pa ang nagpakahirap. Mama, umalis na tayo. Nahihiya ka, di ba? Tingnan mo ang matandang iyon na si Campos. Kahit medyo matanda na siya, mayaman siya. Sa universidad, ginawa mo ang lahat dahil sa pera. Kaya nga iniwan mo ang ex mo. Mama, tama na. Sabihin mo, anong pumasok sa isip mo? Gusto niya ang mayayaman. Ang batang amo na si Reyes, basta't may pera, kaya niyang gawin ang kahit ano. Adrian, ang daming taon na ang nakalipas. At hanggang ngayon, perpekto ka pa ring tulad ng isang hiyas. Elena. Ang daming taon na ang nakalipas. Hindi ka ba nagsisi kailanman? Nawala ang lahat sa akin. Humahanga sa iyo mula sa impyerno. Pero ang makita ka, ay nagpapatibay na hindi ako nagsisi. Pulutin mo ang mga gamit mo. At huwag kang magpahiya. Adrian. Ito ba ang bagong personal mong assistant?
Ginang Reyes, hindi ko sinasadya. Napaka-impresentable naman nito. Sebastian, Opo, Ginang. alisin mo siya. Opo. Patawag ang mga gwarda. CJ. Ina. Alam ko ang ginagawa ko. Adrian. Malapit nang bumalik sa bansa si Binibining Morales. Mas mabuting alisin mo na ang lahat ng mga walang kwentang iyon. Linisin mo. Bagay lang iyan. Huwag kang mag-alala. Ano sa palagay mo? Gusto mo ba? Aba, mukhang hindi ka masaya, Binibining Vargas. Dalhin nila ang pinakamahal na alahas sa tindahan. Gusto ng aking assistant. Ang mamahalin. Ginoong Reyes, isang kwintas ito na nagkakahalaga ng 5 milyong piso. Ito lang ang angkop sa kanya. 5 milyon. Binibining Vargas. Talaga bang sa palagay mo ay karapat-dapat ka dyan? Ang ganda. Mahal na mahal ang 1,000 piso. Ayaw ko nito, ibalik mo. Elena, karapat-dapat ka sa pinakamahusay. Binibining Vargas, subukan mo ito. Sa ganito, mapipili ko ang pinakamahusay na ibibigay ko sa aking nobya. Ginoong Reyes, tapos ka na ba sa drama mo? Siyempre, hindi pa ito sapat. Binibining Morales, mukhang mayroon ng iba si Ginoong Reyes. Paandarin agad ang aking pribadong jet. Sabihin mo kay Ginang Reyes na ako'y bumalik na. Magandang umaga, Binibining Moreno. Magandang umaga, Binibining Moreno. Ginang Torres, paano nangyari na personal kang dumating? Ay, hiha. Ang inyong kasunduan sa kasal, ikaw at ang aming Alejandro. Oras na para isulat iyon sa kalendaryo. Pero narinig daw ng Binibini na mayroon ng batang Among Torres ng iba at namamaga ang kanyang mga mata sa kakaiyak. Huwag mong sabihin iyan. Alejandro, siguradong mayroon siyang mga dahilan. Mag-organisa tayo ng isang kasunduan sa kasal, para matuto ang mga kawawang ilusyonadong iyon, kung ano ang isang pag-aasawang magkapareho ng antas sa lipunan. Opo, Ginang. Gusto ng aking nobya ng mga bagong bagay. Kaya, Sofa, linisin mo ito ng maigi at dalhin mo sa aking opisina. Ay, nanay, kailan mo babayaran ang down payment ng bahay? Buntis na siya. Ayaw mo namang ipanganak ang iyong apo nang walang matitirhan. Di ba? E di kalimutan ko na lang ang apo. Huwag, 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 anak ko, huwag kang mag-alala, hayaan mo akong mag-isip ng paraan, anak ko. Kapag nakakuha ng pera ang kapatid mo, hihingin natin ang kamay niya. Pero una, kailangan mo munang bayaran ang dote, di ba? Wala akong anuman ngayon. At ano ang gagamitin ko para magpakasal sa kanya? Sofia. Tara na. Ha, napakawalang puso mo naman. Marami nang isinakripisyo ni mama para sa iyo, at ikaw, nagpapakasasa sa buhay ng patago dito. Ay, mama. May suot na napakahalagang kwintas si Sofia, at ang iyong hipag, natutulog sa kalye. Hoy, ibigay mo sa akin. Marami ng hirap na dinanas ni mama, para palakihin ka, at ano naman ang masama sa isang kwintas. Hindi ka pwedeng manatiling walang ginagawa, at hayaan lang na masira ang kasal ng iyong kapatid. Magpakabait ka.
Sa ibang tao ito, hindi mo ito pwedeng kunin. Hindi mo siguro nakalimutan ang nangyari sa universidad. Paano ka nakapag-ipon ng napakaraming uri ng utang? Paano ko babayaran ang mga ito? May gigolo ka noon, di ba? Bakit hindi ka niya tinutulungan? Huwag niyang isipin na makakatakas siya sa mga utang ng pamilyang ito. Sa pagkakataong ito, talagang hindi. Ibigay mo sa akin. Hindi. Ibigay mo sa akin. Ito ang mga luha ng Mona Lisa. Ano? Bagamat ito ay tinatawag na ang ngiti ng Mona Lisa. Pero ito ay hinubog sa pamamagitan ng hindi mabilang na mga luha. Kaya nga ito tinawag na mga luha ng Mona Lisa. Ikaw. Ang babaeng luhaan. Unang beses na may naglarawan sa akin ng ganoon. 5 milyong piso, ang kwintas na ito. Sinasabi ko lang ang katotohanan. Kung gusto mong magsuot ng korona, kailangan mong tiisin ang bigat nito. Ang bigat ng kwintas na ito, hindi kayang tiisin ng pamilya namin. Pero siya ang sikat na Lucas Ferrer. Sa kanya ang buong shopping center na ito. Hindi lang ito. Lahat ng negosyo sa kabisera ay umaasa sa pamilya Ferrer para mabuhay. Heto, binago ko na. Idea niya iyon. Ayon sa kanya, mas gaganda ito kung may patak ng diamante ng dugo. Pwede bang ipahiram mo sa akin ang kwintas na ito? Hindi. Elena, pasensya na. Sumobra ako kanina sa aking sinabi. Hindi ba't ikaw ang personal na sekretarya ni Ginoong Reyes? Ang humingi ng kwintas para tumulong sa bahay, ay dapat na madaling gawain para sa iyo. Oo, Elena. Mama, umuwi na muna kayo. Ako na ang bahala sa pera para sa kasal. Ngayong dinala mo na ako sa kwarto, pwede ka namang makipagkasundo sa akin. Kailangan ko talaga ang kwintas na ito. Pero hindi ako isang madaling tao. At saka, ako si Elena Vargas. Binibining Vargas, sa palagay mo ba? Gusto kong makipagnegosyo sa'yo? Hindi ba sabi mo gusto mong makipagkasundo gamit ang katawan ko? Isang hindi pagkakaunawaan yon. Ang totoo, bagay na bagay sa'yo ang kwintas na ito. At sakto, naghahanap ng mga modelo ang aking team. Kung sasali ka sa aking team, makakatanggap ka ng 3 beses na sweldo. Bawat alahas ay may sariling may-ari. Kung napaka-importante nito sa'yo, baka may espesyal kang tao. May kasintahan ako para ibigay ito sa ibang tao. Pasensya na, pero kukunin ko ito. Buwisit, 5:00 na. Kailangan ko nang bumalik, please. 5:00. Baka sa oras na ito, nawawala na ang iyong mahika? Kailangan ko talaga ito. Salamat talaga. Ibabalik ko sa iyo ang pabor na ito. Walang sino man ang maaaring pumasok sa 5:00. At bakit siya, si Elena Vargas, ay pwedeng pumasok? Sino ang nakakaalam kung anong mga trick ang ginamit niya? Ginoong Reyes, nalinis ko na ang kwintas. Binibining Vargas, hindi ka dapat nahuhuli sa oras na ito. Nakalimutan mo ba ang kontrata na pinirmahan ng iyong ina para sa'yo? May naging kontratyempo ako at nahuli ako. At, pwede bang huwag mong gawin ito sa kumpanya? Malinaw na nakasaad sa kontrata. Sa 5:00 ay, iyong tungkulin ang pumasok. Pero lahat sila ay nag-iisip na nakapasok ako sa kumpanya dahil sa backer. Binibining Vargas. Sa palagay mo ba, nakapasok ka dahil sa iyong sariling talento? Hindi. Kung gayon, Binibining Vargas. Tuparin ng maayos ang iyong mga obligasyon. Adrian, kung may hinanakit ka sa akin, ibabalik ko ang lahat sa iyo. Hoy, kayo.
Sino ka ba para mag-akala? Wala ka bang mata? Huwag mong sabihin iyan. Kitang-kita ang klase. Ginoong Reyes, huwag niyo pong gawin dito. Hindi ba't napagkasunduan natin yon? Pero kasi, Kaya huwag mo akong pilitin na ulitin ito sa'yo. Nasaan ang opisina ni Adrian? Par ito, Binibining Morales. Ginoong Reyes, hindi pakiusap. Hindi ba't pera lang ang gusto mo? Ano naman, hindi ba't pareho lang kung kanino ang pakikitungo? Adrian, sa totoo lang, noong taong iyon. Ginoong Torres, hindi pakiusap. Alejandro, nandyan ka ba? Ginoong Torres, pwede bang huwag mo iyang gawin dito? Binibining Moreno, narito ka na rin sa wakas. Lahat kami ay sabik na sa kasal ninyo kay Ginoong Torres. Lahat ay nagtrabaho ng mabuti. Ako ang manlilibre ngayon ng merienda. Sige. Kahit ang pinakasimpleng bagay, hindi mo magawa ng maayos. Lumabas ka. Alejandro, huwag kang magkaganyan. Binibining Moreno, dahil si Ginoong Torres, ay parang mayroon na siyang iba. Sandali lang. Alejandro, sino siya? Isang simpleng subordinate lang siya. Huwag kang mag-alala. Alejandro, huwag mong sabihin yan. Pakiusap, ang mga subordinate mo ay mga kaibigan ko rin. Kumusta? Ako ang kasintahan ni Alejandro. Isabela Moreno. Kumusta? Ako si Sofia Garca, ang personal na assistant ng presidente. Sofia Garcia. Ang ganda ng pangalan mo. Assistant Garcia. Salamat sa pag-aalaga kay Alejandro. Tungkulin ko ito. Binibining Moreno, kung wala ka ng ibang kailangan, aalis na ako. Matagal ko nang naririnig na kumuha si Alejandro ng napakahusay na assistant. Binibining Garcia, nagtataka lang ako. Saan ka nagtrabaho dati, kung maaaring malaman? Bumili ng merienda para sa lahat si Binibining Moreno. Assistant Garca, kunin mo. Alejandro, paano mo mapapakuha si Sofia nito? Kulang sa tauhan ngayon. Binibining Sofia, paumanhin. Binibining Moreno, may trabaho ako. Alejandro, Alejandro. Napakahirap kong nakatakas sa impyerno. Ang makita ka lang ng isang beses ay sapat na para sa akin. Ano pa bang hihilingin ko? Binibining Sofia. Gusto sana kitang hingan ng pabor. Sabihin mo, Binibining Moreno. Alejandro. Mukhang mayroon siyang iba. Ano? Alam mo ba kung sino siya? Binibining Garcia. Ako lang ang assistant ng presidente. Wala akong pakialam doon. Ha, nakikita ko na. Pero, Miss Garcia, ang ganda ng panyong seda mo. Hindi ko alam kung okay lang sa iyo. Pwede bang ibigay mo sa akin? Mahal, hindi karapat-dapat sa iyo ang ganitong mumurahin. Alejandro. Kasi, kulang pa ako ng isang aksesorya. Mahal ko, karapat-dapat ka sa pinakamahusay. Subukan mo.
At sige, sa ganito, maimbak ko ang pinakamahusay para sa aking nobya. Alejandro, sa wakas, mayroon ka ng taong minamahal mo. At ako wala akong karapatang magselos. Anak, nandito na ako sa baba, sa pintuan. Pasensya na. Mama, anong ginagawa mo dito? Elena, kailangan mo akong tulungan. Tumayo ka, tumayo ka. Bumalik na ang mga maniningil. Sabi nila, kung hindi ko sila babayaran ngayon, papatayin nila ako. Ang sweldo ko noong nakaraang buwan, hindi ba't ginamit ko na iyon para bayaran ang iyong mga utang? Ikakasal na ang kapatid na lalaki mo. Wala man lang kaming disenteng pera sa bahay para sa kasal. At ayaw mo pang ang bigyan ako ng kwintas. Ano bang magagawa ko, bilang isang ina? Papatayin ninyo ako sa sama ng loob. Mama, pero hindi ka na pwedeng magpatuloy sa pag-uutang kung saan-saan. Bakit hindi mo ako dalhin? Para makita si Ginoong Reyes. Noong huli, binigyan niya ako ng napakaraming pera. Tiyak na sa pagkakataong ito, maawa rin siya sa atin. Tara na. Ayokong pumunta. Bukas ang kasal ng batang amo. Kailangang dumalo kayo, Binibining Vargas. Mas mabuti sigurang hindi na lang ako pumunta. Sinabi ni Ginang Reyes na kung pupunta kayo, doble ang inyong sweldo. Adrian, alam kong hindi ako dapat magpakita. Pero ang mga utang sa bahay. CJ, pupunta ako. Ang ganda ng tambalan ninyo, Alejandro. Dapat kitang batiin. Pero masakit ang aking puso. Bakit ka ganoon kahuli? Tara, putulin mo na ang mga dalandan. Ano pang hinihintay mo? Magtrabaho ka na. Binabati kita, Ginoong Torres at Binibining Moreno. Sana'y magpakailanman kayong maging masaya. Binabati kita. Alejandro. Sabi ni Ginang Torres na ngayon ay isang dobleng pagdiriwang. Si Assistant Garcia ay hindi na isang binibini. Si Luis na ito ay ilang taon nang nagtatrabaho sa aking bahay. Bilang Mason, siya ay isang mapagkakatiwalaang tao. Ngayon, ako ay gumagawa ng desisyon na formalisahin ang inyong pangako. Ano sa tingin mo, Luis? Ha. Oo naman, gusto ko. Sa ganda ng katawan mo, malusog ka at magaling magkaanak. Ina, huwag kang mag-alala para sa aking assistant. Hindi pa ako namamatay. Ang Grupo Reyes, wala na bang halaga ang aking salita? Hindi ba? May pumunta kaya rito? Salamat, Ginang. Adrian, ang pinaka nakakahiyang sandali ko. Sa wakas nakita mo na. Laging bata at pabigla-bigla. Pagkapakilala mo pa lang, magkaibigan na agad. Ginang Reyes. Bata rin naman ako. Ano? Siya. Bakit hindi mo ako tulungan makipagkilala, Ginang Reyes? Ito ang singsing na ipinagawa ng Ferrer Designs, ng Mad Alien. Paano nangyari na personal na dinala ito ni Ginoong Ferrer? Pakiusap, batiin mo ang iyong mga magulang mula sa akin. Ang batang Ferrer, narinig kong nagretiro na sa ingay ng mundo ang kanyang mga magulang, at iniwan ang lahat kay Lucas. Isang henyong taga-disenyo, isang henyo sa negosyo. Sino ang ayaw magpakasal sa kanya, kahit sa panaginip? Pag-usapan natin ang isang dobleng pagdiriwang. Oo nga, may isa pa. Nababaliw sa akin ang babaeng ito, at sa akin lang siya magpapakasal. Sana'y ipagkaloob ito sa akin ng Ginang Reyes. Ikaw. Aking babaeng luha, nakalimutan mo na ba ang ating kasunduan? Anong pagkakataon? Talagang naparito siya para tulungan ako. Ang aking assistant ay kasalukuyang napaka-focus sa kanyang trabaho, at sa ngayon, wala siyang balak magpakasal.
kaysa ibigay ito sa isang Mason. Mas mabuting gumawa ng isang pabor na walang halos gastos. Ang mga pamilyang Reyes at Ferrer ay palaging may magandang relasyon. Kung nais makilala ng Ginoong Ferrer ang isang tao, ako, natural, ang magiging tulay. Ang pakakasal kay Lucas ay isang swerte na hindi makakamit kahit sa 100 buhay. Binibining Vargas, binabati kita. Kaming dalawa. Kahit handang pakasalan ako ni Binibining Vargas, medyo mahiyain ako. Ang pag-ibig, alam mo naman, kailangang magsimula sa simula. At dahan-daang umusad. Elena, mawawala na naman ba kita sa sandaling muli? Elena, saan ka pupunta? Adrian. Sa tingin mo ba, magiging maganda ang pagsasama ni na Lucas at Binibining Vargas? Magiging magandang magpartner. Napakagandang magpartner. Adrian. Ganoon ba kabilis ang gusto mo? Nailayo ako. Magkakaroon kaya ako ng karangalan na makipaghapunan? Samantala, si Binibining Morales ay may partikular bang pagkain na gustong-gusto? Bakit hindi natin hayaan si Binibining Vargas ang pumili? Kung gayon, sino ang mag-o-order? Binibining Vargas, kayo po muna. Ah, sige. Malayo ang pinanggalingan ni Binibining Morales. Salo-salo ng pagtanggap niya ito. Bakit hindi natin orderin ang gusto niya? Adrian, naalala ko, gustong-gusto mo ang nilitsen na hipon. Nakakainis ang magbalat ng mga yan. Ayoko nang nadudumihan ang mga kamay ko. Mula ngayon, huwag ka nang bumili ng hipon. Hindi ko kayang magbalat ng kasing bilis mo. Lahat ng ito ay para sa'yo. Gaga. Mahal, umorder ka ng anumang gusto mo. Hindi po ba kayo maganda ang pakiramdam, Binibining Vargas? Hindi. Adrian, pero mahilig talaga ako sa hipon. Dahil hindi mo naman gusto. Kung gusto mo, babalatan ko ang mga yan para sa'yo kahit gaano pa kaistorbohin. Binibining Morales, hindi rin po ba kayo maganda ang pakiramdam? Bukas ang iyong bibig. Ay, pasensya na. Sandali lang, pupunta ako sa banyo. Tandaan mo, ikaw ang unang nawala. Ano? May nahuli ka na bang bagong lalaki? Gusto mo na bang alisin ako ng ganito kabilis? Hindi ganoon. Gusto ko lang sana ang pinakamahusay para sa iyo. Batiin mo ako. Binibining Vargas. Ang bait-bait mo naman.
Gusto mo pa ba? Ginoong Reyes, kailangan nating magpatuloy. Magpatuloy. Yan ang sinasabi mo. Elena. Pindutin mo dito, mismo dito. Ikaw. Ikaw ang sumaksak sa puso ko, paulit-ulit. At ano ang karapatan mo para hingin sa akin na magpatuloy? Adrian. Paumanhin. Adrian, saan ka nagtago? Handa na ang lahat ng pagkain. Ginoong Reyes, may kasintahan ka na. Pakisamahan mo siya ng maayos, ha? Aba, para kay Binibining Vargas, hindi lang ang kwintas, ang nabuo sa di mabilang na luha, pati na rin ang pagkain. Ang ibig kong sabihin, sa dami ng pagkain sa hapag, kung hindi natin ito kainin agad, maiiyak na ito. Ang relasyon ng mga Ginoong Reyes, nakakainggit talaga. Dahil may nagsabi sa akin na dapat akong magpatuloy, hindi ba, Binibining Vargas? Sinaktan nila si nanay, dinala siya sa emergency. Sabi nila kung hindi tayo magbabayad, papatayin nila siya. Ano? Paumanhin. Hoy, Lucas. Bigla akong nahihilo dahil sa low blood sugar. Pwede kang bumili ng candy para sa akin. Binibining Garcia, kung may kailangan ka pa, huwag kang maiyang sabihin sa akin. Kung maihahatid ako ni Lucas pa uwi mamaya, perfecto iyon. Sige, maghihintay ako sa iyo kahit gaano pa ito katagal. Sofia, tingnan mo kung anong oras na. At ikaw, nandito pa rin para magromansa? Muntik nang mamatay si Mama. Ay, Sofia, magmadali ka. Kailangan ka ni Mama para bayaran ng paggamot, bilasan mo. Doktor, kumusta na ang nanay ko? Maraming pasa sa malambot na tisyo ang pasyente. Buti na lang, dinala siya sa oras. Mama, okay ka lang ba? Ay, Sofia. Sabi ng mga loan shark, kung hindi natin babayaran ng utang, kahit tumakas tayo sa dulo ng mundo, hahabulin nila tayo para patayin. Sofia, ikakasal na ako. Dapat panagutan mo ito hanggang sa huli. Ako ang pananagutan. Dahil binilhan ka ni Mama ng mga luho para makapaglandi ka, kaya siya umutang sa loan shark. Simula nung nag-college ako ang nagbabayad ng mga utang eh. Nawala ang pag-ibig ko. Hindi ba sapat ang buhay ko? Ang hirap-hirap kong pinagdaanan para palakihin ka, at tingnan mo kung ano ang nangyari sa iyo. Isang walang utang na loob, may hustisya sa langit. Hindi ako makakapagpahinga ng maayos, hindi. Paumanhin po, kulang ang balanse sa card. Paano bang walang pera ulit? Ang lugar na ito ay isang walang hanggang hukay. Walang katapusan. Misyon tapos, ligtas na ang mga candy. Sige, iuuwi na kita. Aking babaeng umiiyak. Sana ngayong gabi, hindi ka na umiyak ulit. Isang inang sugarol. Isang kapatid na lalaking tamad at umaasa sa magulang. Ang buhay ko ay tiyak na magiging bigo. Walang tamis, puro pait lang.
Anong klaseng tao ka? Ano? Sino ba ang inaasahan mong kasama ko? O mas mabuting sabihin, sino ang gusto mong maging kasama ko? Si Ginoong Ferrer na kakaakit mo lang. O yung mayaman na bata noon, na nagbayad para makapagpalipas ng gabi sa'yo. Bakit sa kanila pwede ka, pero sa akin hindi? Eksakto, sa iyo hindi. Adrian, noon, sa hotel, malinaw kong sinabi sa iyo. Adrian, Elena, umalis ka na, pakiusap. siguradong pinilit ka niya, hindi ba? Imposible ang sa atin. Napaka-immature mo pa rin. Diretsahan na kita. Elena, hindi ka ganyan. Pera lang ang gusto ko. Elena. Tapos na. Tapos na. At ito pa. Sapat na ba ito para mabili ang gabi mo? Ginoong Torres. Pasensya na. Bukod sa alas 5 ng hapon, hindi mo ako mabibili. Sa wakas aminin mo na ha. Materialista ka pala na ibinenta mo ang iyong katawan at wala kang pakialam sa atin. Ano naman ngayon, Ginoong Torres? Ngayon ka lang ba nakaramdam? Ano ang sinabi mo? Sinasabi ko sa iyo, tama ka. Ako ay isang materialista. Gustong-gusto kong ibenta ang aking katawan. Magaling, kasunduan na yan. Ngayon, inuutusan kita na makipagkasundo ka sa akin. Ang kontrata, ina ko ang pumirma, kaya wala akong magagawa kundi sumunod. Bukod doon, ayaw na kitang makita kahit isang segundo pa. Sofa. Wala kang awa. At ako pa na may konting pag-asa pa sa'yo. Alejandro, huwag ka nang mag-ilusyon pa sa akin. Iyon ang pinakamahusay. Para sa ating dalawa. Gusto ko lahat ng impormasyon tungkol sa kanya. Lahat ng baho niya. Talagang lahat. Ang galing naman niya. Siya nga, siguradong siya yan. Ay, okay lang kung mapahiya siya, pero huwag niyang idamay ang Grupo Reyes sa kahihiyan. Anong saklap naman yan? Ang mga kalokohan ng isang sekretarya. Ang Grupo Reyes ay nababoy na. Ikaw na naman. Akala ko'y bibigyan kita ng magandang kinabukasan. Pero ayaw mo ng mabuti. Hanap ka pa ng problema. Lumipas na yan. Handa akong panagutan yan. Basta hindi masaktan ang kumpanya. Panagutan. At sa tingin mo kaya mo? Sino ang nagbigay sa'yo ng permiso para pumasok dito? Labas? Ginoong Reyes, ayokong may utang na loob sa'yo. Yung report na yon, may karapatan ka bang magsalita? Ikaw. Alejandro. Ginang Torres, wala namang kinalaman si Alejandro dito. Nakikiusap ako. Sana'y maging mapagpatawad kayo. Ha, kung paano mo siya ipinagtatanggol. Ang problema, bulag siya. Isinama niya ang mga walang kwentang iyon sa kumpanya at dinungisan ng pangalan ng Grupo Torres. Ginang. Sa tingin ko, nagkamali lang si Alejandro ngayon. Si Assistant Garcia.
ay tiyak na may sariling dahilan. Binibining Moreno, napaka-inosente ninyo. Laging mabuti ang iniisip ninyo sa iba. Nakakalungkot lang na may mga taong, sa likod ng mga eksena, ay nagbabalak para umangat. Huwag kayong mag-alala, Ginang, tungkol sa kasalukuyang krisis ng Grupo Torres. Ang aking pamilya ay handang magdaos ng isang press conference upang ipahayag ang ating alyansa sa negosyo at linisin ang pangalan ng Grupo Torres. May isang kondisyon. Sabihin mo, Isabela, ako ang sasalo sa'yo. Basta't si Assistant Garcia ay handang humingi ng tawad sa publiko at aminin ang kanyang immoral na pag-uugali at hindi disenteng pribadong buhay. At walang kinalaman ang iskandalong ito sa Grupo Torres. CJ, gagawin ko. Assistant Garcia, sumunod kayo sa akin. Mayroon kang mukhang maislan at marupok, pero puno ng maruruming gawain. Ikaw nga. Ikaw ang nagkalat ng mga litratong iyon. Sino ba ang nagkalat ng mga litrato? Walang kwenta iyan. Ang nakaraan mong iyan ay hindi mo mapapawi. Ang pinakamahalaga ay kilalanin ang sariling limitasyon. Hindi ba ganoon? Binibining Vargas. Adrian, umalis ka na. Elena, Tayo imposible. siguradong pinilit ka niya. Tama ba ako? Ganoon ka pa rin ka-imaturo. Malinaw kong sinasabi sa iyo. Impossible. Pera lang ang gusto ko. Hindi yan totoo. Elena, hindi ka ganoon sa totoo lang. Elena, Ang interesting, para protektahan ang kanyang buhay. Kailan may kamumuhian kanya ng labis. Lahat tayo ay may mga sandaling wala ng ibang pagpipilian. Ngayon ay handa akong aminin ang aking pagkakasala. Lahat para kay Ginoong Reyes. Para kay Ginoong Reyes. Sa tingin mo ba ang mga taong iyon noon, sa pagkaalam na siya ngayon ang presidente ng Grupo Reyes, hindi gagawa ng mas walang kontrol na mga bagay? Elena Vargas. Isa kang mangmang. Nakipag-ugnayan ka nga ba talaga sa mga taong iyon? Baliw ka. Kung walang pakikipagtulungan ng sangkot, sa tingin mo saan nanggaling ang mga litratong iyon? Ano ang gusto mong gawin ko? Binibining Vargas. Para mawala ang lahat ng pag-asa niya sa iyo. Hindi naman dapat mahirap, di ba? Ang sekretaryang humingi ng paumanhin kanina ay siya, di ba? Narinig ko na noong nasa unibersidad, dahil sa pera, ipinagbili niya ang kanyang katawan. Sinira niya ang reputasyon ng Grupo Reyes. Huwag kang magtiwala sa mukhang seryoso niya. Sino ang nakakaalam kung ano ang ginagawa niya ng pribado? Tara na. Dapat narito. Adrian, nandito ka na. May nakakita ba kay Elena? Magsisimula na ang press conference. Saan kaya siya nagpunta? Ginoong Reyes, magsisimula na ang press conference. alam ko. Ginang Reyes, ang krisis ng Grupo Reyes ay sanhi ng isang iskandalong sexual ng isang sekretarya. Paano po ito haharapin ng Grupo Reyes? Narinig po namin na ang sekretaryang iyon ay ang espesyal na katulong ni Ginoong Reyes. May komento po ba kayo tungkol dito, Ginoong Reyes? Mga taga-balita, ang aking nobyo ay puno ang schedule. Hindi siya makakapunta ngayon. Salamat sa inyong pagsisikap. May nakahandang isang coffee break sa loob. Mangyaring mag-enjoy. Lagi kong naririnig na si Binibining Morales ay napakagalang at tama. Ngayong nakilala ko na siya ng personal, nakita kong karapat-dapat siya sa kanyang reputasyon. Ngayon, ang mga pamilyang Reyes at Morales ay maglalabas ng magkasanib na pahayag. Ang Grupo Reyes ay magbibigay ng paliwanag sa inyo.
Ang daming tao. Nandito ang media mula sa buong bansa para mag-live coverage. Isang palabas ito sa mundo ng negosyo. Tingnan natin kung paano magpapaliwanag ang taong sangkot. Tara, una nating interviewin siya. Bilis, tayo na. Ginoong Reyes, malapit nang magsimula ang press conference. Alam ko, Ginoong Reyes, dati ako ang nagkulang sa'yo. Ngayon, ibabalik ko ito sa'yo. alam ko. Ang kakaiba, wala ang taong sangkot. Hoy, hello, excuse me, nakita nyo ba, ang sekretaryang magpapaliwanag ngayon? Hinahanap din namin siya. Anong sekretarya? Malapit nang magsimula at wala siyang makita saan man. Eksakto. At saan kaya siya nagtago? Kakapanood lang kay Ginoong Reyes dito. At ngayon, wala na rin siya. Ginoong Reyes, hindi ba sinabi ni Binibining Morales na hindi siya darating? Oo, Hanapin, bilis. tayo na. Bilis. Ginoong Reyes, napaka-importante ng araw na ito. Para sa ating dalawa. Elena. At kung handang dalhin kita palayo dito, handang sumama ka. Naiwanan ang lahat ng problemang ito. Ayoko. Bakit? Ang ginawa ko. Wala namang masama na aminin iyon. Sa mga litrato ba ang tinutukoy mo? Ako yun. Ang nangyari noon, malinaw din naman sa iyo. Kung gayon. Lumipas na yan. Elena. Kung gusto mo, isusundo kita ngayon din. Ano? Akala mo ba nilinaw ko ang lahat ng yon? Dahil may nararamdaman pa ako para sa iyo. Dito, dito. Naririnig mo ba? Ah, kaya pala, Binibining Vargas. Ganoon pa rin ang lamig mo. Kung ganoon, huwag kang magreklamo kung gagamitan kita ng masamang paraan. Dito, dito. Anong ginagawa mo? Magsisimula na ang press conference. Isang eskandalong sexual. Siyempre, kung hubad, mas maganda ang itsura. Naghahati-hati sila ng pera doon. Sabi nila, ang bayaran ngayon ay napakalaki. May naririnig ako. Para sa lahat ang pera. Pero isang iskandalong sexual sa national TV, hindi iyon pangkaraniwan. Tara na. Ginoong Reyes. Kung bibigyan mo ako ng kaunting dignidad, sasabihin ko sa iyo kung ano ang nangyari noong taong iyon. Saglit lang. Mag-uusap pa tayo mamaya. Sebastian, maghanda ka ng isang burofax mula sa abogado. Hayaan ang mga yon, mamamahayag at media na nakagambala sa aking pulong, ang mga pagkalugi na kanilang idinulot. Ginoong Reyes, hindi na po namin kayo aabalahin pa. Naging bastos po kami. Magsisimula na po ang press conference. Kailangan pa po naming pumunta para magparehistro. Aalis na po kami. Huwag na po kayong mag-abala. Lumabas ka. Ano ang gusto mong sabihin sa akin kanina? Adrian. Bitawan mo na iyon. Tulad ng inaasahan ko. Parang galing kay Binibining Vargas ang salitang iyon. Mag-ayos ka sa loob ng 3 minuto. Ang papel na ito, dapat mong gampanan ng perpekto. Ang mga Torres, bilang isa sa 3 malalaking pamilya sa kabisera, ngayon ay bumubuo ng isang estratehikong alyansa sa pamilya Moreno. Ang halaga nito sa merkado ay hindi matansya. Binibining Moreno, ang kasal ninyo kay Ginoong Torres. Ito ba ay isang pagsagip sa negosyo para sa Grupo Torres? At pagkatapos, ang pamilya Moreno ba, ay makikialam sa ari-arian ng mga Torres.
Siyempre hindi lang ito dahil sa negosyo. Ang mahal kong Alejandro at ako ay palagi kaming magkasundo, at ang pamilya Moreno ay hindi kailanman makikialam sa Grupo Torres. Ang nangyayari kasi, habang lumalaki ang negosyo ng pamilya, ang mga tao ay nagiging mas mahirap pamahalaan. Kaya't ako ang magiging vice-presidente, at papasok ako para magtrabaho sa Grupo Torres, upang tulungan ang aking nobyo sa kanyang kumpanya. Napakabait naman ni Binibining Moreno, pero ang tunay na bida sa iskandalong ito ay parang hindi pa nagpakita. Oo nga. Nasaan na ang assistant na may mga nakakakompromisong litrato? Baka naman umatras na. Sophia, simula ngayon, sinisiguro ko sa iyo na hindi ka na muling makakabangon. Siyempre naman. Alejandro, ang dami mong ginagawa. Paano ka nakapunta rito? Paano ko palalampasin ang ganitong palabas? Lahat kayo ay narito ngayon dahil sa eskandalo nitong mga nakaraang araw tungkol sa aking assistant, hindi ba? Tungkol dito, ang aking assistant ay may sasabihin sa inyong lahat. Ano? Magkasama kaya tayo magpakailanman? Encantada, syempre naman magpakailanman. Mananatili kaya tayong magkasama? Ano man ang mangyari? Ako, si Alejandro Torres, ay nanunumpa sa langit at lupa, sa mga bulaklak at bahaghari, na sa buhay na ito, si Sofa lamang ang mamahalin ko. Sa harap ng anumang pagsubok, laging ako ang uuna para protektahan siya. Kung hindi ko ito gagawin, sana tamaan ako ng kidlat. Assistant Garca, hindi ba ikaw ang nagsabing, ang pag-iingat ng larawang ito sa puso ay isang pabigat? At kailangan mong magpakatotoo sa lahat. Kami ay naparito para... Paumanhin. Ang aking assistant ay hindi sanay sa mga ganitong bagay, at baka hindi niya maipaliwanag ng maayos. Hayaan mong payuhan ko siya ng ilang bagay. Assistant Garca, yamang ayaw mong sumama sa akin. Kung gayon, tayo ay magsasama-sama sa pagbagsak, magkasama. Halika, sabihin mong mahal mo ako, at ayusin ko ito para sa'yo. Adrian, kailangan bang pahirapan mo ako ng ganyan? Ang sugat na iyan sa puso mo, bayaran mo ako ng kaparehong paraan. Pinahahalagahan ko ang iyong pangunawa, Ginoong Reyes. Bawat isa ay dapat harapin ang kahihinatnan ng kanyang mga ginawa. Tungkol naman sa may pananagutan sa eskandalong ito. Ang responsable ay tiyak na hindi si Binibining Vargas. May gumamit ng mukha ni Sofia Garcia nang walang pahintulot. At inilagay ito sa mga nakakakompromisong litrato. Gusto nilang isisi ito sa Grupo Torres. Kaya pala peke lang pala. Siyempre, ang pamilya Reyes ang pinakamahusay sa larangan ng disenyo. Kung sila ang nag-verify, walang duda. Sa patoto ni Ginoong Reyes, at sa suporta ng pamilya Moreno. Tiwala akong ang media, magbibigay ng hustisya sa Grupo Torres. Mukhang maraming bakanting oras si Ginoong Reyes. Napakarami hanggang sa makikialam pa sa mga usapin ng pamilya Torres. Siyempre hindi. Ngayon, naparito ako. Una, para anyayahan si Sofia Garcia na maging punong taga-disenyo ng kumpanya ng pamilya Reyes. May pambihirang talino si Sofia Garcia. Sayang ang kanyang talino kung magtatrabaho lang bilang assistant sa opisina ng presidente. At pangalawa, bigyan ninyo ako ng isang pagkakataon, Binibining Vargas. Hayaan ninyo akong manligaw sa inyo. Salamat, Lucas, sa pagliligtas sa akin sa kagipitan na ito. Tungkol naman sa trabaho, hindi ako pwedeng magpasya sa sarili kong desisyon. At tungkol naman sa mga damdamin. Ang paksa ngayon ay ang paglilinaw sa katotohanan. Tungkol naman sa personal, maaari natin itong pag-usapan mamaya. Ngayon ay ibinibigay ko ang salita kay Ginoong Reyes at kay Binibining Morales. Hindi mahalaga ang paraan, ni ang presyo. Ipinag-uutos ko ang katotohanan tungkol sa mga larawang ito. Ngunit ang grupo ay may mga nakabinbin pa na kontrata na nagkakahalaga ng daan-daang milyon. Hanggat hindi ito nalilinawan, wala nang dapat pag-usapan sa iba. Naiintindihan. Elena, walang sinuman maliban sa akin
ang maaaring saktan ka. Anong katawa-tawa, ako rin ay nakakita ng mga larawang iyon. Ngunit huli na ako ng isang hakbang. Lucas, may utang na naman ako sa iyo. Binibining Vargas, paano kung isaalang-alang ninyo? Ang aking pangalawang panukala, bukas, sasanduan kita pagkatapos ng trabaho. Inaasahan ko ang inyong sagot. Bukas, hindi. May nagsasabing dumating si Lucas Reyes. Nasa ibaba siya. Diyos ko, hindi ba siya ang bida sa iskandalong iyon? Kahapon, ipinagmalaki niya iyon sa buong mundo. At ngayon, dito siya para ligawan siya ng walang kahihiyan. Ipinapamukha nila sa atin ang pag-ibig nila ng walang awa. Binibining Vargas, narito na ako. Bumaba ka kapag tapos ka na. Hindi ko alam kung anong daya ang ginamit ng isang tao para makuha ang isang lalaking tulad niya. Huwag mong sabihin iyan. Siya ang nagligtas sa reputasyon ng kumpanya. Sinabi ni Ginoong Reyes na kailangang i-deliver ang mga kontratang ito bukas ng umaga. Hindi iyon bahagi ng aking trabaho. Huwag kang magkunwari. Kung may lakas ka ng loob, sabihin mo iyan sa presidente. Pasensya na, Lucas. Kailangan kong mag-overtime ngayong gabi. Umuwi ka muna. Binibining Vargas, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Binibining Vargas, para maiwasan ako. Hindi ka na kumakain? Sandali, Lucas. Invite kita kumain ng masarap. Subukan mo ito. Wow! Ang sarap talaga. Hindi ko inaasahan yon. Hindi ko akalain na isang tulad mo ay ganito kasimple. Ano sa tingin mo? Gusto mo bang kilalanin pa ako ng husto? Heto, Ah, ate. Hindi ko to in order. ang boyfriend mo ang umorder. Napakaswerte mo sa ganyang boyfriend. Masasabi ko namang. Kung siyang binibini, ay magiging nobya ko. Ako ang magiging swerte. Sana'y masiyahan kayo. Lucas, para sa iyo, baka isang mangkok ng mainit na sabaw o pagkain sa isang karinderya ay isang bagong karanasan. Pero ang bagong karanasang iyon ay mawawala rin agad. Paano kung sabihin ko sa'yo, na hindi lang ito simpleng bagong karanasan? Ito ba ang tadhana? Adrian, kailangan nating magpatuloy. Kung ang pangalawang alok mo ay nananatili pa rin, handang-handa akong subukan. Seryoso ka? Tagay tayo. Anong pagkakataon? Pumunta ako rito para mag-abot ng dokumento. At sakto, nakita na naman kita. Ang iyong espesyal na katulong ay nasa tuktok ng tagumpay. Ako, bilang bagong hirang na vice-presidente, sa totoo lang, hindi ko kayang magkaroon ng ganoon. Katulong lang yan. Gamitin mo kung paano mo gusto. Talaga. Hindi kaya sobra na ito. Kung ang binibining Vargas ay may maraming trabaho, mapapagod siya ng husto. Ang Grupo Reyes ay hindi nagpapakain ng tamad. Kailan ka magsisimulang magtrabaho? Adrian, kailan mo gusto akong magsimula? Bukas. Elena, nakakatawa ka. Ang iyong mga araw ng kasiyahan at ginhawa ay malapit nang matapos. Atensyon, sa lahat, sa kinabukasan ng Grupo Reyes, ako ang magiging vice-presidente. Inaasahan kong magtutulungan tayong lahat upang mag-ambag sa grupo. Sa mga may mahusay na pagganap, bibigyan namin sila ng 10 beses na bonus. Gaya ng inaasahan mula sa Morales Corporation. Napakabait talaga. Syempre naman, siya ay tunay na nagmula sa isang marangal na pamilya. Magkakaroon ng gantimpala at parusa, tungkol naman sa mga pabigat sa kumpanya. Huwag magreklamo kung ang kumpanya ay malamig at walang awa. Hindi ba ganoon, Binibining Vargas?
Gusto ko ang kabuuang dami ng mga kontratang napirmahan ngayong quarter. Pulong sa loob ng 10 minuto. Ang taunang kontrata na pinirmahan ko sa Novatech, nasaan na? Ano? Nawala mo ang isang kontratang nagkakahalaga ng 100 milyong piso. Ano ang gagawin ko ngayon? Ang kontrata na pinaghirapan kong makuha, may sinira nito. Akala mo dahil bago ka lang dito, pwede mo na akong lokohin. Lahat ng kontratang pinirmahan ko, sinira mo. Sino ba ang gusto mong linlangin? Alam kong parang baliw ito. Pero ito ang katotohanan. Naniniwala ka ba? Sa ganoong dahilan. Ikaw. Dahil nawala ang kontratang 100 milyong piso, edi lahat, mawawalan ng bonus, kanselado ang mga bakasyon, at magtatrabaho tayo ng walang tigil sa buong taon. Pero may mga anak akong kailangang buhayin, at ngayon, basta na lang mawawala ang bonus. Sophia, magsalita ka naman. Lagi na lang yang mga panlilinlang ng ahas mo, at ngayon, isinama mo kaming lahat sa problema. Pero talagang pinirmahan ko iyon. Sandali lang, sa opisina ng presidente, dapat may kopya doon. Hintayin ninyo ako. Ginoong Torres, may kopya po ba kayo dito? Maaari po ba tulungan ninyo ako? Assistant Garca, ganito ba kabilis kang pumunta rito para hanapin ako dahil lang dito? Ginoong Torres, alam kong may mga personal na bagay sa pagitan natin, pero Assistant Garca, nasa oras ng opisina ako, pakiusap umalis ka na. pero alas 5 na ng hapon. Nakikiusap ako, bigyan ninyo ako ng isang pagkakataon. Mukhang si Assistant Garca ay may balak gumamit ng ibang pamamaraan para makamit ang kanyang mga layunin, tama ba? Nakakalungkot na mula ngayon ang oras na ito ay hindi na sayo. Kung tutulungan ninyo ako, Lumabas ka. Huwag mo akong subukan. Sofa. Natatakot akong lumambot. Na isang tao lang ang magpapasan ng bangkay, at lahat ng iba ay magdudusa. At ikaw, may mukha ka pang bumalik. Ako, hinihiling ko, na huwag makipagtrabaho sa mga taong ganyan. Kasama ako. Ako rin. Ang totoo, ang usaping ito, ay hindi naman talaga walang solusyon. Nakadepende ito sa gusto ni Binibining Vargas. anong solusyon? Si Ginoong Campos, mula sa lupon ng Novatech, kamakailan ay gusto niyang makipag-ugnayan sa Morales Corporation. Paano kung si Binibining Vargas ang pumunta sa halip ko, para magmakaawa ng maayos sa kanya? Baka sakali, may pagkakataon pa. Kahit hindi tama ang gawin ito, baka magalit sa akin si Ginoong Campos. Pero para sa kapakanan ng Grupo Reyes, tiisin ko na lang ang sermon na ito. Ang galing talaga ni Binibining Morales. Elena, ano pang hinihintay mo? CJ, pupunta ako. Pero isang bagay ang isang bagay, hindi ako tatakas sa aking responsibilidad. Sana balang araw si Binibining Morales ay magawa rin ang parehong bagay. Narinig ko na si Ginoong Campos na iyon ay kilalang matandang many akis sa industriya. Napakaloko ng buhay niya. Noong nakaraang taon, muntik na niyang mapinsala ng permanente ang isang tao. Elena, ito ang aking unang malaking regalo para sa iyo. Sana lubos mong ma-enjoy ito. Ano? Sinabi mo ba na kusa siyang nagmakaawa sa gurang na yon? Oo. Ano iyon? Sophia, sasamahan kita. Nasaan ka na? Lucas. Mukhang mag-o-overtime ako hanggang gabi ngayon. Pwede bang sa ibang araw na lang? Halika, uminom ka muna. Binibining Garcia.
May mga proseso kaming sinusunod sa aming kumpanya. Hindi ko basta-basta malalabag ang mga patakaran. Ginoong Vidal, sigurado akong may paraan kayo. Nangahas akong pumunta sa inyo ngayon. Unahin kong inumin ang 3 baso bilang pagpapakumbaba. Tingnan mo. Isang simpleng kontrata lang yan. Hindi naman ganun. Batang babae. Nakakalungkot ka talaga. Tungkol naman sa parusa. Hayaan mo sa akin, ha? Ikaw, adulterado ang alak na ito. Sandali hindi ito maaaring mangyari, pero ako, nakaalerto ako sa buong panahon. Binibini. Marami ka nang nabasang nobela. Sa isang alak na napakasarap. Hindi ko magagawang sirain ito ng anumang gamot. Ito ay ang lasang eksklusibong inihanda ko para sa'yo. Matindi. At nakakasugat ng puso. Nagustuhan mo ba? Gaano pa katagal? Ginoong Reyes, may traffic control sa unahan. Wala bang ibang ruta? Wala nang ibang paraan. Hindi na aabot sa oras. Binibini. Takbo. Hala, ang ganda ay nasa paggalaw. Kumilos ka. Naaksidente ang lalaking ito. Malubha ang kanyang mga sugat. Kailangan natin siyang dalhin sa ospital ng mabilisan. Ginoong Reyes. Ginoong Reyes. Okay ka lang ba? Ginoong Reyes. Kumilos ka. Ikaw, kumilos ka. Elena, hintayin mo ako. Adrian, tulungan mo ako. Sinong nandyan? Sa ganitong pagkakataon, dumating ka pa para gambalin ako? Umalis ka. Ginoong Reyes. Teka, huwag kang magalit. Anong nangyari sa'yo? Dahil lang sa isang simpleng sekretarya, ganito ka na? Tulungan niyo ako. Ay, pakiusap, tulungan niyo ako. May pumunta man lang. Ginoong Reyes. Sabihin mo sa ospital, nabasagin nila ang likod niya. Opo, Ginoong Reyes. Paano ka ng ahas? Sa huli, direktor ako ng kumpanya. Hindi mo makokontrol ang lahat. Kasalanan mo lang yan. Dahil nakialam ka sa hindi mo dapat pinakikialaman. Kung magpapatuloy kang magsalita, papatayin kita. Elena, Adrian, ikaw ba yan? Sana ikaw nga. Adrian, anak, hindi ako makahinga. Nasaan ka na, anak? Kasi, noong panahong yon ako. Adrian, anak, hindi na makakatiis ang iyong ina. hintayin mo ako. Sophia. Sophia. Gising ka na pala. Ikaw pala. Kaya ikaw pala ang nagligtas sa akin. Kung gusto mo, araw-araw akong pupunta para makipag-usap sa'yo. Mabuti. Mama, anong nangyari sa'yo? Bigla na lang sumakit ang dibdib ko. Kung hindi pa dumating si Binibining Moreno para tingnan ako, baka namatay na ko rito ng mag-isa, walang nakakaalam. Dahil may masigasig na vice-presidente sa tabi mo, siguradong hindi mo na ko kailangan, di ba? Tumigil ka. Huwag mong isiping ang nangyari ngayon ay aksidente lang. Kung hindi pa sinabi sa akin ni Binibining Moreno, hindi ko pa malalaman. Yang sekretarya mo, matagal na yang may kabulutan kay matandang Vidal. May mga taong, para makakuha ng mayamang sponsor, ginagamit ka lang, bilang tulay. Ang nanay ni Sofa, at si Ginoong Vidal,
Naglakas loob ako, at naghanap ako ng isang blind date para sa kanya. Tapos puro siya reklamo. Umalis na tayo. Nahihiya ka, no? Tingnan mo si Ginoong Vidal. Oo, medyo matanda na siya. Pare mayaman na mayaman. Hindi mo ba gusto ang pera? Noong nasa universidad ka, hindi ba dahil sa pera, kaya hiniwalayan mo ang iyong dating kasintahan? Sofa Garca. Hindi na ako lulambot. Kaya ikaw pala ang gumawa ng lahat ng drama na ito para maawa ako sa'yo. Ang ganda-ganda mo. Nako, nakaligtas ka pala sa lahat ng gulo na ito. Huwag mong sabihin yan. Ang bonus na ito, sa totoo lang, para sana sa'yo, pero sa kasamaang palad. Ibang tao na ang makakakuha. Huwag kang mag-alala, alam ko ang dapat kong gawin. Bago nangyari ito, ang katotohanan ay inakusahan kita ng walang dahilan. Palangyari, ang kontrata, ay talagang sinira ng isang tao. Ano nang sinasabi mo? Tingnan mo, ako ay palaging, napakamakatarungan. Kilala mo ba ang hepe ng seguridad? Shota ko siya. Sabi niya, nakita niya ang isang tao sa iyong workstation. Pero sige na, kinabukasan ay nawala na ang video. Ay, huwag ka nang magtanong pa. Sino iyon? Ito ay isang bagay na magdudulot sa iyo ng mga kaaway. Pero kung ipipilit mo, sasabihin ko sa'yo, pero kailangan mong bigyan ako ng bahagi ng bonus. Sabihin mo. Ang driver ni Ginoong Torres. Narinig ko na si Ginoong Torres at si Direktor Vidal ay magkasosyo sa negosyo. Kaya kung sino ang nasa likod nito, naiisip mo na, di ba? Impossible. Hindi ako naniniwala. Binibining Garcia, siya. Paumanhin, Binibining Garcia. Kinuhanan ng patago ang nanay ko. Alejandro. Ikaw ba talaga ang nasa likod ng lahat ng ito? Ginoong Reyes. Ang kontrata ng Novatech, yung 100 milyon, ay napirmahan na, at saka, nagpa siya akong magbitiw. Kaya't dumating ka, Binibining Vargas, para sabihin sa akin na pagkatapos gamitin ang Grupo Reyes bilang trampolin, ngayon, mayroon ka ng mas malaking tagapagtaguyod na paghahawakan mo. Tama ba? Ano ang ibig mong sabihin? Ang sekretarya mo ay matagal nang may kinalaman sa matandang campus na iyon. May isang tao para makakuha ng mayamang tagapagtaguyod. Ginamit ka lang bilang trampoline. Ano ang ibig kong sabihin? Hindi ba't mas alam mo yon kaysa sa akin? Ano ang nakikita mo sa matandang manyakis na yon? Siyempre, Ginoong Reyes. Hindi ba't kayo at si Ginoong Campos ay napakalapit? Walang mas nakakaalam nito kaysa sa inyo. Lucas. Ang presidente ay abala sa isang mahalagang bagay. Ano bang napakahalagang bagay yon? Araw-araw, sa alas 5, si Elena ay may appointment sa opisina ng presidente. Elena. Kung may mananakot sa'yo, huwag kang matakot. Nandito ako. Sofia, ayos ka lang ba? Pagkatapos ng trabaho, hindi ka sumasagot sa telepono. Labis akong nag-alala. Ginoong Reyes, anong ginagawa mo rito sa ganitong oras? Pumunta ako para hanapin si Sofia. Nakita mo ba siya? Nandyan siya. Kalimutan mo na. Ginoong Reyes, mas mabuting hindi ka na umakyat. May mga bagay na mas mabuting hindi mo malaman. Binibining Moreno, kung may sasabihin kayo sa akin, diretsuhin nyo na. Sige. Ginoong Reyes, diretso ka rin pala. Alam mo ba kung bakit hindi pa kami ikinakasal ni Alejandro? Dahil iyon sa isang tao. Ibig mong sabihin, Iyong sa paningin mo ay ang pinakamabait na nobya. Alam mo bang sa opisina ni Ginoong Torres, sa alas 5 ng hapon, siya lang ang pinapayagang pumasok. Sofia, Iniwan mo ang trabaho at iniwan mo ako. Lahat para sa kanya. Hindi ba ganoon? Iniwan ko ang trabaho. Hindi dahil kanino man. Sofia, ano man ang mangyari, kung ikaw ang magsasabi, paniniwalaan kita.
Paalisin mo siya. Hindi mo pwedeng gawin iyon. Kung hindi siya alis, kayong dalawa, kahit pa kayo'y pumunta sa dulo ng mundo, hindi ko kayo pahihirapan. Sofia Gorka. Alam mo ang kaya kong gawin. Lucas. Elena, alam kong nandito ka. Kumusta ka? Hoy, Lucas, umalis ka na. Okay lang ako talaga. Elena, hindi pwedeng mangyari to. May dahilan ka, di ba? May dahilan ka bang hindi mo masabi? Sabihin mo sa kanyang hindi mo siya mahal. Lucas. Napakabuti mong tao. Pero alam mo ba, pasensya na. Ano? Anong ibig mong sabihin? Maraming salamat sa pagtulong mo sa akin. Pero kasi, hindi tayo bagay. Elena. Huling tanong ko na ito sa'yo. Tapat ba lahat ng sinabi mo? Kasi sa puso ko, wala nang puwang para sa iba. Nang iwanan mo ako, ganito ka rin ba umiyak? Wala kang alam. Wala kang kaalam-alam. Totoo, wala akong alam. Ang tanging alam ko lang ay, ang pagmamahal ko, pagtataksil lang ang kapalit. Elena, dahil ba, hindi ako naging seryoso kailanman, kaya ganyan ka katapang. At basta-basta mo na lang akong iwanan. Ngayon, hindi na kita hahayaang mawala ulit. Adrian, nakikiusap ako sa iyo. Nakikiusap na ako. Huwag kang umalis. Sofia, ikaw. Paano posible na ito ang iyong unang beses, hindi ba't na? Nakikiusap ako. Hayaan mo akong umalis. Sinabi ko na sa'yo. Ang buhay at kinabukasan ng mayabang na mayaman ay nasa iyong mga kamay. Sumumpa ka sa akin. Huwag kang maglakas loob na hawakan siya. Sa halip na mag-alala tungkol sa mayabang na mayaman, mas mabuti pang isipin mo kung makakayanan mo ang gabing ito. Huwag kang magpanggap na patay, papatayin kita. Baka may napapatay tayo. Ang malas. Alejandro, hindi na ako ang dating ako. Sa hinaharap tayo ay wala nang pag-asa. Yun pala noon. Sa totoo lang, walang nangyari. Sofia, dahil hindi ka nagbenta ng sarili mo dahil sa pera, bakit ka pumayag na pumunta sa hotel kasama siya? At niloloko mo ako nitong mga nakaraang taon? Sofia, anak ko, bumalik na naman sila. Sabi nila, aayusin nila ang ating mga utang, yung ngayon at yung dati. Ano? Kailangan ba talaga akong pumunta rito ng personal para matuto kang magpakabait? Ikaw ba yan? Ginoong Torres, may urgenteng bagay po. Pwede po bang lumabas muna ako sandali? Sofia, ano yung hindi mo masabi sa akin? Hindi, Alejandro. Pwede bang bigyan mo ako ng konting espasyo? Sofia, gusto ko sanang malaman ang bawat detalye tungkol sa'yo. Ay, Hi, masakit ba ng sobra? Mama, ayos ka lang ba? Tingnan mo ang itsura niya. Ay. Ang kapatid mo, nagpunta lang dito para humingi ng konting pera para sa kasal. Sino ba ang mag-aakalang papasok ang mga nagpautang na yon? At ako'y hahampasin kapag nakita ako. Mama, kapag wala ako, paano kayo nangahas na gawin yon at guluhin ang mga gamit ko ng walang hiya? Huwag mong isiping hindi ko alam yun.
Sabi ng lalaking namumuno na may utang ka sa kanya ng isang pabor. Kaya nga, walang awang ginigipit tayo nitong mga nakaraang taon. Siyempre, Sinasisi mo ba ako? Kung hindi ka nangutang ng malaki noon, paano ako makikipag-ugnayan sa kanya? At paano ko itataboy ang taong pinakamahal ko? Ngayon ako pa ang sinisisi mo. Ang tanging ginagawa ko ay para sa ikabubuti ng pamilya. Hindi ka ba makapagsakripisyo ng kaunti? CJ, ako ang bahala dito. Pero, mula ngayon, wala na tayong kinalaman sa isa't isa. Sophia, gusto mo talagang putulin ang ugnayan sa pamilya? Kung malaman ito ng iba, magiging katatawanan ka ng lahat. Eksakto. Pinag-aral at pinalaki kita mula pagkabata at hindi mo ba napapansin iyon? Mama, aking kapatid, ito lang ang sasabihin ko. Kung kinaya kong harapin ang pinakamalaking demonyo, ibig sabihin wala na akong takot sa kahit ano o kahit kanino. Umalis ka, Hoy, ikaw. lumabas ka, umalis ka rito. E di aalis na ako. Basta maalis mo lang ang demonyong iyon. Tabla na tayo. Umalis ka na. Mababaliw ako sa'yo. Akala mo siguro ang tanda-tanda mo na. Sofa. Ikaw ano? Ano ba talaga ang nangyari? Magkasama tayo. Mula ngayon, itatala ko bawat magandang sandaling pagdadaanan natin. Ngayon, ang araw na nahulog ako sa impyerno. Kung magpapakabait ka ngayon, magkakaroon tayo ng bagong simula. Pati pera ibibigay ko sa'yo. Pakiusap, bigyan mo pa ako ng ilang araw. Babalik ko sa'yo sa ilang araw, pangako. Anong problema? May duda ka? Yang mayaman mong batang lalaki ay nakatingin sa'yo mula sa likod. Narinig ko na handa na ang pamilya niya para siya'y mag-abroad. Ang mayamang bata ay may maliwanag na kinabukasan. Nakakaiinggit ang katotohanan. Hindi. Kung may galit ka sa isang tao, sa akin na lang. Wala siyang kinalaman. Kaya, mamaya, makikita natin kung paano ka kikilos. Ngayon ang araw na ako'y lulubog sa impyerno. Ang pamilya ko ay may malaking utang. Sabi ng nagpautang kung hindi ako susunod. Sasaktan niya ang taong pinakamahal ko. Hindi ko kayang tiisin na saktan siya. Alejandro, pasensya na. Mahal kita. Mukhang ito ay talagang gustong-gusto ni Assistant Garca. Assistant Garca, subukan mo itong mabuti para mabigyan ko ng pinakamahusay ang aking nobya. Ginoong Torres, tapos ka na ba sa drama mo? Siyempre. Namang hindi. Sapat na ba ito? Sapat na ba ito para bilhin ka ngayong gabi? Kung gayon, sabay tayong lumubo. Hindi ko na kayang tiisin ang paghihirap mo. Alejandro, patawarin mo ako. Mahal kita. Sofa, patawarin mo ako. Ako ang nagkamali. Ako ang may kasalanan sa lahat. Sofa, bigyan mo ako ng isang pagkakataon. Hayaan mong bumawi ako sa'yo. Alejandro, patawarin mo ako. Ito ang pinakamahusay para sa ating dalawa. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Sofa. Kailangan kitang kausapin. Ginoong Torres, kung may sasabihin po kayo, pwede po tayong mag-usap sa opisina. Hindi, ngayon dapat. Ginoong Torres, iminumungkahi kong maghintay ka muna. Dahil sa ngayong sandali, Sophia at ako ay may mahalagang gagawin. Sophia, ikaw ba, ay pakakasalan mo ba ako? Alam kong biglaan ito. Pero,
Mula nang unang beses kitang makita, alam kong ikaw lang ang para sa akin. Seryoso ka ba? Hindi pa ako kailanman naging ganito kasigurado. Kaya, pakakasalan mo ba ako? Diyos ko, proposal ba ito? Sa totoo lang, bagay kayong dalawa. Tinatanggap ko. Sofa. Nagbibiro ka lang. Di ba? Paumanhin, Ginoong Torres. Sa palagay ko, ang aking nobya ay may karapatang pumili ng malaya. Sofa. Huwag mo siyang tanggapin. Nagkamali ako, talagang nagkamali ako. Ang aking babaeng umiiyak. Mula ngayon, hindi ka na kailangang umiyak pa. Alejandro, hindi na kita pagdudulot ng problema pa. Mula ngayon, maghihiwalay na tayo at bawat isa'y magpapatuloy sa sariling landas. Magiging dalawang estranghero na tayo. Ang bilis ng lahat. Ang pagdiriwang ng kasunduan ay sa loob ng 3 araw na lang. Sa ganitong bilis, baka kaming 4 ay magpakasal sa iisang araw. Lumabas ka. Ano? Pinapauwi na kita. Binibining Morales. Ang relasyon natin ay hindi kailanman naging higit pa sa isang palabas para lang mapasaya ang ating mga pamilya. Alam mo naman iyan ng mabuti, di ba? Ikaw. Ngayon, dahil sa kanya, tuluyan mo na bang puputulan ang relasyon natin? Mali ka. Hindi lang ngayon. Sa nakaraan, sa kasalukuyan, at sa kinabukasan sa aking puso. Siya ang laging una. Ngayon, pinapauwi na kita. Ikaw. Gusto kong ikaw mismo ang bahala. Nasa pagdiriwang ng kasunduan, sa loob ng 3 araw, ay mapunta siya sa ilalim ng lupa. Eksakto ang gusto ko. Elena, lilinisin natin ang lahat ng nakabinbing issue. Ginoong Reyes. Magkasama. Elena. Huwag kang magpakasal sa kanya, pakiusap. Ginoong Reyes, kausap mo ang kasintahan ng iba para sabihin ang ganyan. Sa tingin mo ba ay tama iyon? Elena. Alam kong marami kang pinagdaanan. Talagang ikinalulungkot ko. Isang pagkakataon lang ang hinihingi ko. Hayaan mong bayaran ko ang kasalanan ko sa buhay ko. Kung may oras ang Ginoong Reyes, malugod kayong tatanggapin. Naghihintay sa akin ang aking kasintahan. Aalis na ako. Gusto mong pumunta ako? Eh di pupunta ako. Ito ang utang ko sa'yo. Alejandro. Noong huli, ikaw ang nakipagkasundo sa iba. At ngayon, ako naman ang makikipagkasundo. Pagkatapos ng araw na ito, wala na tayong kinalaman sa isa't isa. Sophia, ano ba ang iniisip mo? Wala. Tara na. Ito silang dalawa, ay mga kaibigan ko. Ito ang aking kasama sa trabaho. At ito naman ang aking minamahal na nobya, Sophia Garcia. Binibining Garcia. Hindi mo maisip, ang aming Lucas ay kilala sa pagiging hindi interesado sa mga babae. Oo, noong kolehiyo, maraming babae ang nasaktan dahil doon. Paano kayo nagkakilala? Kami. Hoy, ano ba? Dumating kayo at binubunyag ninyo ang mga sikreto ko. Paano kami nagkakilala? Sekreto iyon. Assistant Garcia, sino ba ang hinihintay mo? Huwag mong sabihing naniniwala ka na matapos mong saktan ng ganoon. Napupunta pa siya rito. Kung pupunta siya o hindi, wala tayong pakialam. Wala kang pakialam. Ikaw. Ngayon, ang sino mang makapagpaiyak sa kanya ng malakas ay may napakabait na gantimpala.
Noong nasa universidad ka, pinilit mo ang babae mong makipagtalik sa ibang lalaki, at ngayon, hinahayaan mo siyang magpakasal sa iba. Hay, ang bait-bait mo pala. Tama ka. Kung ako ang nasa kalagayan mo, gagawin ko rin yun. Noon, sinaktan niyo siya. Ngayon, wala sa inyo ang makakatakas. Ikaw, nakakatawa. Ikaw ba ang maghahamon sa akin? Alam mo ba kung paano ko siya inapi noon? Mali ka. Hindi niya ako kailanman pinagkanulo. Simula ngayon, hindi na ninyo siya maaaring siraan pa. Patayin ninyo siya. Maghalikan sila. Huwag nang tumitig. Lahat, sugurin siya. Maghalikan sila. Ang minamahal mo ay magiging masaya, habang ikaw ay pupunta sa impyerno. Kailangan mong maging masaya, Sofa. Maging masaya ka magpakailanman para sa akin. Sophia, ikaw. Ginoong Reyes, napakabuti ninyo. Ngunit pasensya na. Hindi. Sofa, nandito ka na. Alejandro. Umalis na tayo rito, bilis. Ngayong pagkakataong ito, hindi na kita pababayaan. Bakit ka ba ganoon katanga? Bakit ka sumasali dito? Bakit mo kailangang isubo ang sarili mo sa gulo? Pwede kang magkaroon ng maliwanag na kinabukasan. Sofa, alam mo ba, sa isang mundo na wala ka, ang paraiso ay tila impyerno. Ngunit sa isang mundo kasama ka, ang impyerno ay isang paraiso. Hindi na tayo maghihiwalay pa. Sige na. Sophia. Sa wakas, hindi mo pa rin siya nakalimutan. Hindi ka ba tutulong? Ang malas. Kung gusto niyong mamatay, kayo na lang. Ayoko nang sumali pa sa larong ito. Hintayin niyong mabulok sa kulungan. Lucas, patawarin mo kami. Alam ko na. Huwag ka nang magsalita pa. Salamat. Sana ikaw rin ay makahanap ng taong mamahalin at magmamahal sa iyo pabalik. Alejandro, dadalhin kita sa ospital. Sandali lang, may kailangan muna akong gawin. Ina. Kung hindi si Sofa, hindi ako magpapakasal kanino man. Mama, panahon na para ikaw at iyong kapatid na lalaki ay maging matanda na. Simula ngayon, tapusin na natin ang ating relasyon. Tapos na tayo. At ngayon, sa ospital na? Makinig sa asawa.